Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Ito na naman po ang inyong life coach at kanegosyo partner Ate JB. Ayan, so nakangiti na naman ako kasi po magbibigay na naman ako sa inyo ng tips, very useful tips and advice kung paano hindi malugi ang ang inyong sari-sari store business, no? Ang ating sari-sari store business pala. Ay, tindira nga pala si Ate. Yeah, wala po no, nagpapatawa lang ako. Yes po, no, maganda talaga yung ating topic ngayon. So before anything else, smile lang tayo ha. Dapat happy tayo palagi, no. Marami po kasi ako nakitang mga balita, no, nakakalungkot, pero let's smile pa rin, no, kasi lahat naman ng mga problema, pagsubok na darating sa ating buhay, malalampasan natin, dadaanan po yun. So again kaibigan, maganda ang topic natin pag-usapan tungkol sa mga bagay-bagay na ating ginagawa na hindi lang nating nalalaman. Alam ko marami sa inyo dyan, mga kapwa ko kasari, ang ginagawa or nagawa na ang bagay na ito. At ito po ang isa sa mga dahilan na slowly, hindi lang natin namamalayan, hindi mo lang namamalayan, unti-unti na palang nalulugi ang inyong sari-sari store business. Ito po yung wala tayong presence of mind. Ayan, presensya sa ating mind, no? Ayan, kaya po naisipan ko po itong gawa ng video kasi nga muntik akong malugi few days back. Tama ang narinig nyo kaibigan, muntik talagang malugi si Ate GB. So ano bang ibig sabihin ko no? Ano bang ibig sabihin ng pagkakaroon ng presence of mind? Kayo ba kaibigan, alam ko naka-experience na kayo ha ito. Yung bang may bibili sa ating tindahan and then may susunod naman, ay few seconds lang or minutes. So sometimes hindi lang isa, dalawa ang bumibili, marami. No, siguro nagkataon lang. Pero may mga pagkakataon talaga kaibigan na maraming bumibili sa ating tindahan at the same time, no? Ayan. So yung iba sabihin pa, unahin mo ako Ate JB, nagmamadali ako. Ate JB, unahin mo ako, papasok ako sa school, malilate na. Yung iba, hindi ko alam kung anong reason, yung iba pa medyo yung tono parang galit. Unahin mo ako, ayan, meron ganyan, pero talagang yung pasensya ko mahaba lang talaga. Ito kasi ang nangyari kaibigan, few days back, so mga wala pang 5 days na nakaraan, mayroong mga bumibili sa aking tindahan, okay? And then, nagkasabay sila. Ngayon, ang sinabi ng isa, unahin ko daw siya. Ayaw ko sana siyang unahin, pero yung nauna, sabi, sige na lang ate, unahin niyo po siya. Ayan, so mabait yung isang customer, kaya inuna ko po siya. Pero meron kasi yung iba no na yung naghintay, ako rin po, ako nawalan po ako ng presence of mind. So para ma-explain ko po ng mabuti, ipapakita ko sa hindi ko na lang ito ikat, wala nang cut-cut, tingnan nyo ha, ganito po. Ayan, katulad sa ginawa ni Francis ha, ayan may customer tayo. That time, hindi lang po isa ang customer, shout out. Ayan. Hello. So bumibili po siya ng hilo thread in English and needles, yan. Ayan, may customer na naman sa labas, o diba? So minsan ganito talaga. So dalawa sila ngayon, pero that time marami. So yung isa, naglagay na ng bayad niya dito, yung isa dito, yung isa dito. Ayan, so nagbigay kami ng sukli. Ayan, binigay namin yung sukli at lumakad na yung isa. Yung isa, na dito, sa right side, sabi, asan po yung sukli ko? Sabi ni Francis, ito si Francis, oy, nabigyan na kita ng sukli. Yun pala, kinuha ng isa. Kasi yung pera nila magkatabi lang. Ayan, so hindi na kami nagtanong kasi nga marami sila naghintay. So binigay namin sukli, ito sukli, kinuha ng isa. Pero kilala kasi namin kasi kapitbahay lang, kaya pinuntahan namin sa bahay. At hindi lang yan kaibigan ha, maraming beses pa. Maraming binili si customer. Ayan, dito nilagay. Dito kasi nilagay. Kinukuha ko po ito. Ito yung mga biscuits. Nilalagay ko po dito. And then, gamit yung isa naming cellphone. Bilang calculator kasi nasira yung calculator namin ito. Nag-calculate po ako. At hindi ko po pala na-calculate lahat. Kasi si customer, pag ako ay nag-calculate, ito na, babayaran mo. Kunwari, 100. Sabihin, idagdag ito Ate GB. Lagi, calculate naman ako. Ate GB, ito pa, idagdag mo. Palaging dagdag. So, hindi pala lahat na calculate ko. So, nang lumakad na si customer, ang bahay kasi ni customer doon. Papakita ko sa, doon po, yung bahay ni customer. Hindi talaga ako mapakali, no? Ayan, may customer naman tayo. Lumahart, bumili siya ng lumboy. So, hindi ako mapakali. Kaya, gamit ang cellphone bilang calculator, nang calculate ako ulit. At
talagang iniisip ko kung ano ba yung mga produktong naibigay ko ni customer. My goodness, hindi pala lahat ng naibigay ko nakalkyo ko. Hindi lahat ng naibigay ko kay customer. Ito kasi yung gamit ko na calculator. Kita ko sa inyo ha. Ayan. So ito, so siguro kayo nakaka-relate rin kayo kaibigan no, yung cellphone ang gamit natin. Ayan, gito. So pag-calculate ko dito, meron kasi itong history. Ang phone na calculator, merong history. Tinitingnan ko ang history. May history kasi ang calculator ng phone. So history. So nakita ko, ito nasama ko na sa pagkwenta, nasama ko ito. Meron palang produkto na hindi nasama. Nakita ko kasi po itong cellphone na calculator, meron siyang history. Ayan, so nakita ko, my goodness. Kaya, inisip ko talaga na talagang sisingilin ko. Ayan, meron tayong other customer, isang bata. Sisingilin ko talaga siya, pero hindi ko na lang pinuntahan kasi yung bahay nila, andun. Hindi naman malayo, pero andun po, no? So, marami kasing customer, hindi ko maiwan si Francis, kaya nilista ko na lang na sa susunod na bibili siya, sasabihin ko na kulang yung binayad niya. Marami tayong customer sa labas, mga kaibigan. O, di ba? Marami tayong customer. So, ganun kaibigan. Kulang yung item na nag-calculate ako, no? Kinuwenta ko sa cellphone. Kulang. Kasi nga nawalan ako ng presence of mind. Kasi marami ang customers na bumibili sa aming tindahan. Katulad ng ganito, marami, oh. Maraming customer there, friends. Rexona na permiti ha. Ayan, meron na naman tayong customer. So, kaibigan, napaka-importante ng presence of mind. Ayan. Isa ito sa mga dahilan, tag-anagi ko no, Rexona. Isa po ito sa mga dahilan na nalulugi yung ating tindahan. Ito lang yung ating pag-usapan ngayon. Napakasimpleng bagay, kaibigan, pero alam ko marami sa atin ang wala nito. Presence of mind. No. Kahit gaano man ka-busy yung ating tindahan, kahit yung mga customers dyan, nahulog na yung akin. Nahulog. Sorry. Wala nang kat-kat. Nahulog yung charger ng aking BP. Nahulog rin yung aking sabono. Kujisan. Nagtitinda ba kayo nito, kaibigan? Ayan. 39 pesos po bintahan ko nito, no? Kujisan. And kaibigan na, presence of mind. Minsan kasi tayo, nawawala yung, alam ko na, lahat naman tayo, no? Matino yung pag-iisip. Pero kasi, pag marami ng customers, ay, nawawala yung ating presence of mind. Katulad ko, di ba? Katulad ni Ate JB. 24 years na po ako sa aking negosyong sari-sari store. Pero my God, nawala yung aking presence of mind. My goodness. Kaya, naisip ko talaga na gawan ito ng video. Para naman ipaalala sa inyo kung gaano ka-importante ang pagkakaroon ng presence of mind. You know, ayan. So, dapat kalma lang tayo. Kahit gaano pa karami yung mga customers natin, bahala sila, no? Yan, maghintay kayo dyan. Pero wag mo naman sabihin na, bahala kayo dyan. Maghintay kayo. Kung ayaw nyo makapaghintay, doon kayo bibili, punta kayo sa ibang tindahan. Ay, wag naman ganun. Sabihin nyo lang, teka lang po ha, may naon na. O, diba? Kasi ako noon, kaibigan, meron akong suking wholesaler sa Tabunok Public Market. Ayan. Suki ko siya kasi mabait, pero nag-iba ang ugali. Sabi pa niya sa amin, no, one time, kung sino nagmamadali, lumipat kayo sa ibang tindahan, yung sabi niya. So, kala ko, that time siguro, mayroon siyang pinagdadaanan. The next few days after that, namili na naman kami doon. Ganun pa rin sabi niya, yung mga nagmamadali, lumipat sa ibang tindahan. Kaya ako lumipat. Hindi lang naman siya nagtitinda. Kaya kaibigan, no? Maganda talaga na sabihin po pag maraming customer, sabihin natin na mahinahon tayo, kalma lang. Oy, may nauna sa'yo, unahin ko muna kasi nauna. O, diba? Kalma lang, wala natin silang pagalitan. Meron kasi mga taong nagmamadali, no? Kailangan mahaba rin yung ating pasensya bilang tindera. Huwag tayong magalit. Kahit naiirita, nainis na tayo, huwag tayong magalit. Bahala na sila. Basta tayo, meron pa rin tayong presence of mind. Kasi pag wala tayong presence of mind, ay baka malugi yung ating negosyo. Ayan. So, thank you so much kaibigan. Tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Napaka-simple pero napaka-importante. So, pag wala kang presence of mind, ay malaki ang chance na malulugi ang iyong negosyong sari-sari store business. Ayan, thank you so much kaibigan nyo pa. Tinapos nyo po hanggang dulo. Kung hindi ko pa nakasubscribe kay TGB, sana kaibigan, mag-subscribe ka na kay TGB and then pakihit na notification bell para mapanood mo yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenson. Sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And please don't skip the ads po, no? Malaking tulong ito sa amin ng aking family. Again kaibigan, aasenso po tayong lahat. Claim it, okay?
Especially kung meron tayong madiskarte tayong masipag. Especially again kung meron si God sa ating si God nandito sa ating puso, nandito sa ating buhay, ay malaki ang Diyos kaibigan. Asinso ang ating negosyo, lalago ito at asinso ang buhay nating lahat. No? Aasinso tayo, claim it. Okay? Again, thank you so much. God bless.